Inaanyayahan namin ang lahat na sumagot ng malakas. Magsitayo ang lahat para sa pambungad na awit. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Magsiluhod ang lahat. Simulan natin ang nobina sa andanda ng krus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, naririto kami nakaluhod sa iyong harapan upang kilalanin ang iyong kadakilaan. Aming Panginoon, sumainyo ang biyaya, kaluwalhatian, ang walang hanggang karunungan, pasasalamat, pagpupugay, at kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin sa Diyos Ama. Nagtipon-tipon tayo ngayon sa panalangin sa Diyos Ama upang papurihan ang mahal na Birheng Remedios, ang patrona ng ating parokya. Mapagmahal na Ama, sa pamamagitan ng iyong walang hanggang karunungan at pag-ibig, pinili mo si Maria ng Nazaret upang maging ina ng iyong anak at maging ina ng lahat ng sumasampalataya. Kasama niyang nanalangin ang mga apostoles habang kanilang hinihintay ang pagdating ng iyong Espiritu na naging huwaran ng iyong simbahan. Ipagkaloob mong mapuspos din kami ng iyong Espiritu nang maipabatid namin sa buong daigdig ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasama naming nagdiriwang sa nobenang ito si Maria na nagpahayag. Tatawagin akong banal ng bawat salinlahi sapagkat ang pinakamakapangyarihan ang may lalang na mga kadakilaang ito sa akin. Amang mapagkalinga, salamat at ibinigay mo sa amin si Maria. Pinupuri ka namin sa ngalan ng anak niyang si Jesucristo. Sumainyo ang kaharian, kapangyarihan, at kaluwalhatian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Jesus. Panginoong Jesus, anak ng Ama, sa iyong pangalan lamang may kaligtasan. Sa iyong salita, luluhod ang lahat sa langit, sa lupa, at sa buong sansinukuban. Turuan mo kaming manalangin na may pananampalataya, may pag-asa at pag-ibig, may pagtsatsaga at kagalakan. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu sa amin upang kami tulungan sapagkat hindi namin alam kung paanong manalangin tulad ng nararapat. Gabayan mo ang aming puso at buksan ang aming labi upang masambit ang mga salita ng papuri at maging tagapamagitan sa lahat ng nangangailangan. Ikaw lamang ang nag-iisang Panginoon. Ikaw lamang ang pinakadakila, Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin kay Maria. Pinagpala ka, banal na ina ng Diyos. Kaisa ni Jesus, itinuturing ka naming ina. Ipanalangin mo kaming makasalanan at hilingin sa iyong anak na akayin kami patungo sa Ama. Amen. Sabay-sabay tayo sa panalangin ng pagsisisi.
Diyos ng awa at habag, pinagbuklod mo kami sa ngalan ng iyong anak upang makamit ang iyong awa sa sandali ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga mata sa mga kasalanang aming nagawa. Kung saan kami ay nakahati-hati at nagkahiwa-hiwalay, dulot ng aming mga kasalanan. Naway ang iyong pag-ibig ang muling magbuklod sa amin. Kung saan ang kasalanan ay nagdulot ng kahinaan. Gumaling at lumakas nawa kami sa iyong kapangyarihan. Kung saan ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan. Nawa ang iyong espiritu ang magbago sa amin tungo sa panibagong buhay. Pagkalooban mo kami ng panibagong puso na mag-alay ng pag-ibig sa iyo upang masalamin sa aming buhay ang larawan ng iyong anak. Naway makita namin ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng iyong simbahan at makilala na siya ang isinugo, ang iyong anak, si Hesus Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Inang Maria, ito ang tugon mo sa sugo ng Diyos. Narito ako, tagapaglingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Mahal na Birhen ng Remedios, labis ang iyong pagkamangha nang ipahayag ng anghel na si Gabriel na ibig ng Diyos na ikaw ang maging ina ng kanyang anak. Ibinigay mo ang iyong pagsang-ayon kahit batid mo na hindi ka karapat-dapat. Sa tanging sandaling iyon, nilukob ka ng banal na espiritu ng may kapal at nagsakatawang tao ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapala at biyaya ng Diyos, siya'y nananahan sa atin. Maraming salamat, Inang Maria, sa iyong dagliang pagsunod sa panawagan ng Diyos. Sa 9 na araw ng pananalangin ito, hinihiling naming idulog mo kami sa iyong anak, nang sa gayoy maging bukas kami sa kalooban ng Ama. Samahan mo ang mga kabataang patuloy na naghahanap ng tamang landas upang tugunan ang tawag ng Diyos na makapaglingkod sa kanilang pamilya at sa sambayanan. Inang Maria, sa pamamagitan ng iyong malayang pagtalima at pananampalataya, masigasig kang nakiisa para sa kaligtasan ng tao. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Diyos ng buhay at pag-ibig, nilikha mo ang pusong dalisay ng banal na Birheng Maria bilang tahanan ng walang hanggang wika at dambana ng Espiritu Santo. Ipagkaloob mo sa amin ang pusong walang dungis ng kasalanan na laging nakatuon sa iyong kalooban upang sa pagiging tapat sa bawat utos mo, iibigin ka namin higit sa lahat at sisikapin naming matulungan ang mga kapwang nangangailangan. Ito ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Litanya ng mga katawagan kay Maria. Nagpupugay kami sa iyo, Birheng Maria, at pinapupurihan ang iyong anak na si Jesus. Sa Diyos ang karangalan, pagbubunyi, papuri at walhati magpakailanman. Lumikha ng langit at lupa, Maawa ka sa amin. tagapagligtas ng sandaigdigan, Maawa ka sa amin. Espiritu Santo, ang pinagmulan at nagbibigay ng buhay, Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos, Maawa ka sa amin. Ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Banal na Maria, Ipanalangin mo kami. kabanal-banalang ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami. kabiyak ni San Jose, Ipanalangin mo kami. ina ng tagapagligtas, Ipanalangin mo kami.
Ina ng lahat ng tinubos, ipanalangin mo kami. ina ng walang tahanan, Ipanalangin mo kami. ina ng nag-aagaw buhay, Ipanalangin mo kami. ina ng lahat na nabubuhay, Ipanalangin mo kami. ina ng simbahan, Ipanalangin mo kami. Ang ating itutugon, tanglawan ang aming landas. napiling anak na babae ng Ama, Tanglawan ang aming landas. higit na pinagpipitagan ng sangkatauhan, Tanglawan ang aming landas. sumusunod sa kalooban ng Diyos, Tanglawan ang aming landas. alipin ng Panginoon, Tanglawan ang aming landas. templo ng Espiritu Santo, Tanglawan ang aming landas. unang alagad ni Jesus, Tanglawan ang aming landas. tagapaglingkod ng banal na salita, Tanglawan ang aming landas. kabahagi sa pagdurusa ni Kristo, Tanglawan ang aming landas. balong ina, Tanglawan ang aming landas. Ang ating itutugon, ituring mo kaming kaibigan. babaeng maawain, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng may walang hanggang karunungan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos ang pagninilay, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos ang pananampalataya at pag-asa, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng lubos sa pagpapala at katotohanan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng katangi-tangi sa bagong tipan, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng nakatuon sa may kapal, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng nadaramtan ng liwanag ng araw, Ituring mo kaming kaibigan. babaeng kinurunohan ng mga tala, Ituring mo kaming kaibigan. Ang ating itutugon, gabayan mo kami patungo sa buhay. Gabayan mo kami patungo sa buhay. tagataguyod ng lahat ng mga nagibang bansa, Gabayan mo kami patungo sa buhay. pag-asa ng maralita, Gabayan mo kami patungo sa buhay. kalusugan ng may sakit, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng mga apostoles, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng lahat ng mga santo, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng pamilya, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng Santo Rosario, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng sangnilikha, Gabayan mo kami patungo sa buhay. reyna ng kapayapaan, Gabayan mo kami patungo sa buhay. Pangwakas na panalangin. Mahal na Birhen ng Remedios, dinarangal na mga santo at anghel, sagisag ka ng amang kapiling namin, ng awa ng iyong anak at ng pagpapala ng Espiritu Santo. Inang Maria, batid mo ang aming kahinaan. Nagsusumamong mahabag ka sa akin, sa anak mong tapat sa iyo. O mapang-aliw sa nagdadalamhati, sumasaklolo sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang humarang nagbibigay sigla sa amin. Ngayon, binubuhay kong muli ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Buong pakumbabang hinihiling sa iyo, na mamagitan para sa akin sa anak mong banal, na ipagkaloob niya ang kay daming kahilingang dinudulog ko sa Kanya. Higit akong nananalangin para sa kalusugan at pagaling ng mga may sakit, lakas ng loob para sa mga naghihingalo, aliw sa mga naninirahan at naghahanap buhay, malayo sa kanilang tahanan at pamilya, pagkakaisa ng mga bansa at kapayapaan sa buong daigdig. Para sa aking sarili, nananalangin akong lumago sa kabanalan. Nagsusumamo ako sa biyayang maging handa sa oras ng kamatayan, kung saan maglalahad ako ng talaan ng aking nagampanan sa buhay. Sa sandaling iyon, makapiling nawa kita
mahal na ina, upang umalalay sa akin na maging karapat-dapat na mapabilang sa kalangitan, sa kahariang ikaw ang reyna. Doon naway maligaya kitang makakapiling, kaisa ng Ama, ng anak mong si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat at awitin ang pangwakas na awit. O dakilang Birhen de los Remedios, aliw sa may hapis at dalamhati, inang may taos na pangunawa, tulungan mo ang mga may sakit. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ikaw ang aming inaasahan, lumapit sa iyong anak na nanunubos, upang maligtas sa karamdaman ang lahat mong sambahayanan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Anak at ng Diyos Espiritu. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nanahan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yaman din lamang sa pananalitang anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo.
pakundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus, bahaginan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian ng langit, sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa muli, mapagpalang gabi po sa inyong lahat at salamat sa inyong patuloy na pakikilahok sa ating pagdiriwang, inyong pakikiisa sa ating paghahanda para sa kapistahan ng ating mahal na Inang Maria, Ina ng Remedios. Nasa sa ikalawang gabi po tayo ng ating misa novena at ang ating misa ngayon ay pangungunahan ni Monsignor Mar Enriquez. Si Monsignor Mar ay ang rektor at ang parish priest ng Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia. So kami nagpapasalamat, Monsignor Mar, sa inyong pagpapaunlak sa paanyaya po ito at sa inyong patuloy na pakikiisa sa sa aming parokya dito sa Nuestra Señora de los Remedios. Maraming salamat po. Magsitayo na po at sabay-sabay nating awitin ang pambungad na himig. Sa pangalan ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang magsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tighang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pasaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilat lupa, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan sa pahag ng Panginoon. Buong bayan ngayon'y nagtitipon upang masaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Panahong tighang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pasaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilat lupa, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan sa pahag ng Panginoon. Buong bayan ngayon'y nagtitipon upang masaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang magsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Mga kapatid, simulan natin ang banal na pagdiriwang sa gabing ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Papuri sa Panginoong Kristo, ang anak ng tao na darating na may dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. Ang kanyang biyaya nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating maririnig na ebanghelyo ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na maghanda para sa katapusan, para sa ating kamatayan. Hindi natin alam kung kailan ang oras, subalit dapat tayong maging handa kapag tayo ay tinawag ng Panginoon. Ihanda natin ngayon mga kapatid ang ating mga sarili upang tayo ay maging marapat na makibahagi dito sa banal na pagdiriwang. Panginoon naming Yesus, ipinakikita mo sa amin ang daan ng buhay. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw lamang ang lahat sa akin at ibinibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ang iyong salita ay hindi mawawala. Ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at naway patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan.
Tayo'y manalangin. Tagbabantay ka, O Diyos, sa buhay ng iyong sambayanan. Kinagabayan ang kanilang kahihinatnan habang ang kasaysayan ng mundo ay bumubukadkad. Palawigin mo ang aming pananampalataya nang ang mga nahihimlay sa alabok ng lupa ay bumangon muli. Habang tinitipon mo ang iyong mga hinirang mula sa mga sulok ng daigdig, ibilang mo rin kami kasama ng mga nasusulat sa aklat ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak, nananahan at nag-aharing kasama mo, kaisa ng banal na Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa mga marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanman hindi ako matitinag. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagala. Ang lagi kong nadarmay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay Kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng napakalaking kapinghatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at itipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya at nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula.
Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat kay Father Leo sa kanyang pag-anyaya sa akin upang maging bahagi ng inyong pagdiriwang ng inyong kapistahan. Sabi ko sa kanya, nung magkita kami kanina, ang ganda naman ang piyesta ninyo, tapat ng Christ the King. Tunay na kapistahan sapagkat kapistahan ng buong simbahan. Alam ninyo, siguro ay narinig na ninyo ang kwento na akin narinig sa isang pari na di umano isang bagong miyembro ng lector ang binigyan ng assignment para magbasa ng Word of God. Dahil sa first time niya na siya'y magbabasa, naroon yung kaba, naroon yung kanyang pag-aalilangan. At kitang-kita mo na siya'y kinakabahan. Pagkatapos niyang basahin yung Word of God, sa halip na sabihin niyang, "This is the Word of the Lord," ang nasabi niya, "This is the end of the world." Alam niyo ba ang sagot ng mga tao? Thanks be to God. Mga ginigil ko mga kapatid, tayo ay nasa ika-33 linggo sa kalendaryo ng ating simbahan. Ika-33, ibig sabihin, nasa katapusan na. Sa katunayan, sa darating na linggo, sa kapistahan ng Christ the King, kapistahan ninyo, yun ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. At tayo ay magpapanibago ng kalendaryo. At sa mga huling mga linggong ito, ang ating mga naririnig na salita ng Diyos ay tungkol sa katapusan, the end times. Kung kaya naman, kapag tayo nakakarinig ng katapusan, ang unang sumasagi sa atin, katapusan ng mundo. Ang unang sumasagi sa atin, katapusan ng ating buhay. It is our end. It is the end of the world. And when we talk of end of the world, what we think of, what comes into our mind is destruction. Lalo na kapag narinig natin yung Ebanghelyo ngayon. Kung ating pinakinggan mabuti yung Ebanghelyo ngayon, ang sabi sa mga araw na yon, pagkatapos ng napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Nakakatakot, ano? Kapag nakakarinig tayo ng mga salitang ito, ang pumapasok sa ating kaisipan ay pagkasira, pagkawasa. Ano? Pero bakit pagkatapos kong basahin ito, ang sinabi ko, ito ang mabuting balita ng Panginoon. This is the good news of our salvation. What is good in there? Ano ba yung magandang balita doon? Pagkawasak, pagkasira. No? But then, my dear brothers and sisters, bago sumagi yun sa ating kaisipan, alalahanin natin na itong mga salitang ito ay tinatawag na apocalyptic literature. No? Ibig sabihin, ito ay isang pamamaraan ng pagpapahayag o pagbibigay ng diin. Ito ay mga paglalarawan kung ano ang mangyayari. At sa likod ng mga salitang ito ay yung mensahe. Mensahe na nais na ipahayag sa pamamagitan ng mga sagisag, pamamagitan ng mga symbols. So, ano ba ang lesson? Ano ba ang nais na ipahayag sa atin? Well, 3 bagay ang nais kong bigyan ng diin. Mga aral mula sa mga narinig nating mabuting balita. Unang-una,
malinaw sa ating narinig, there will be an end. Merong katapusan. Darating yung katapusan. Hindi natin maiwasan yon. Hindi natin mapipigilan yon. Ano? Yung ating nakikita ngayon ay magkakaroon ng katapusan. What we see now will have an end. Ano? But the end that we are talking about is not a destruction, but a fulfillment, perfection. Hindi ito pagkasira, hindi ito pagkawasak, sapagkat ang Diyos ay hindi isang ignoranting Diyos na sisirain yung kanyang napakagandang nilalang na mundo, pati na ang sangkatauhan. Nasa plano ng Diyos na ang kalikasan, na ang sangkatauhan ay maging maaya. Subalit yung katapusan na ating sinasabi, na yung ating nakikita ngayon ay magkakaroon ng kaganapan. A perfection of what God has begun. Magkakaroon na ng bagong kaayusan, magkakaroon na ng kaugnayan. Ganap na kaugnayan ang sangkatauhan at ang kalikasan. What we see now will have a perfection. And that is the end that we are talking about. Itong nakikita natin ito, magbabago na. Itong nakikita natin ngayon, magbabago na. Yung ating nararanasan ngayon na mga paghihirap, mga pagsubok, mga kapigatian, magkakaroon ng katapusan. Magkakaroon ng bagong kaayusan. Kung kaya't ito ay tunay na magandang balita, sapagkat ito ay hindi naman isang threat, o hindi isang babala. Hindi ito pananakot, kundi ito ay isang pangako. It is not a threat, but a promise. A promise that will be fulfilled by God. There will be perfection of what God has created. Pangalawa, ang mensahe dito sa mga pagbasa ay ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik. He will come again at the end of times. Hindi na sa isang tahimik na sabsaban. Hindi na sa isang lihim na lugar. Hindi na sa katahimikan ng gabi. Kundi, katulad ng ating narinig, siya makikita ang anak ng tao na nasa kalawakan, kapangyarihan, darating na may dakilang kapangyarihan at may malaking karangalan. Hindi ba't napakagandang balita noon? Hindi ba't ito isang magandang pangako at pag-asa na ibinibigay noon na ang Diyos, ang ating Panginoon, ay darating muli. At siya ang magbibigay ng katuparan sa napakagandang plano ng Diyos para sa atin. Pangatlong mensahe, wala nakakaalam kung kailan ito. Nobody knows. As katulad ng binanggit sa Ebanghelyo ngayon, wala nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit na yun. Maski na yung mga anghel, hindi alam. Maski na yung anak, hindi alam. Ang Ama lamang ang nakakaalam. So what does this tell us? Dahil hindi natin alam, ano ang dapat natin gawin? Tayo ay dapat maganda, di ba? Because we do not know when it will come. And so, the challenge for us is to get ready, to be prepared for that coming. Sapagkat ito ay maaring dumating anumang oras, anumang araw. Meanwhile, mga kapatid, mula sa oras na ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating buhay ay patuloy. Diba? Tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At ano itong mundong ito? Isang mundo na kung saan naroon yung patuloy na pagtutunggali ng mabuti at masama. We live in a world where there is constant struggle between the good and evil. Naroon ang masama at ang mabuti. Narito sa mundong yan. Hindi natin may iwasan yan. Kuminsan pa nga, para bagang yung masama ay nangingibabaw. Madalas nararanasan natin yun.
yung ating pagkaapi, yung ating pinagdaranasang mga paghihirap, para bagang sinasabi natin, bakit tayo patuloy na naghihirap? Tayo na malapit sa simbahan, tayo na gumagawa ng mabuti, tayo na nagsusumikap, mabuhay sa kalooban ng Diyos. Bakit yung mga masama? Bakit yung mga kriminal? Bakit yung mga mapang-abuso? Bakit yung mga naroon sa lansangan ng gumagawa ng kawalang hiyan sa kanyang kapwa? Para bagang sila yung nangingibabaw. Kaya nga, yung pangako ng Diyos ay naroon. The challenge for us is, pumili tayo ngayon. Where do we stand? Saan tayo papanig ngayon? In this constant struggle between good and evil, we have to side with the good. Alam niyo mga kapatid, 2 taon na tayo ngayon sa pandemic. Marami na tayong paghihirap na pinagdaanan. Marami na tayong hirap na nararanasan. Alam niyo ba, ito sa pandemic na ating naranasan dahil sa COVID-19, lumabas dito yung mabuti at yung masama sa tao. In this pandemic, the experience or what came out is the best and the worst in man. Kabutihan, Tingnan na lang natin yung community pantry. Yung community pantry na para tumugon sa pangangailangan ng kapwa, nagsimula sa isang maliit at parang isang kabuti na unti-unting umusbong sa lahat ng mga lugar. Isang napakagandang halimbawa kung paano yung kabutihan ng tao ay lumilitaw. Isang magandang halimbawa kung kailan na ang kabutihan ng tao ay naghahari. Subalit sa kabilang dako, naroon din naman ang kasamaan. Because of this pandemic, there were people who took advantage of the weakness of others. Tinaas nila yung presyo ng mga bilihin. Nagkaroon sila ng mga paggamit ng kanilang kapangyarihan upang kumita, magkaroon ng korupsyon dahil sa nasa kanilang poder ang kapangyarihan. People taking advantage of the weakness of others. Kaya naman, sa mundong ito mga kapatid, naroon yung patuloy na hamon para sa atin na maging tagapagpahayag ng kabutihan, maging tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. But then, mind you, my dear brothers and sisters, it is not that easy. Hindi madali. Hindi ang madali ang maging mabuti. Hindi madali ang maging mabait. Hindi maging madali ang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi madali ang magpakabanal. Bakit? Nariyan ang pagtuliksa, nariyan ang pangungutya, nariyan ang criticism, nariyan ang ikaw ay binibigyan ng masamang isipan sa iyong intensyon. It is difficult. But then, when we live or when we live in the side of the good, then we are assured of the grace of God. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang biyaya. And we are lucky, mapalad tayo. Sapagkat sa ating pananampalataya, meron tayong isang tagapaggabay. Sa ating pananampalataya, meron tayong isang tagatulong. Sino? Si Maria, ang ating ina. Si Maria na laging umaagapay sa kanyang mga anak. Si Maria na bahagi ng ating pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Pilipino, na naging bahagi sa ating paglalakbay, sa ating paglaban sa kasamaan dito sa mundong ito. You know, my dear brothers and sisters, isa sa lagi ko naaalala kapag pinagninilayan ko ito ay yung isang napakagandang tagpo doon sa movie o palabas na The Passion of the Christ. I'm sure lahat kayo nakita ninyo yung napakagandang movie iyon na ipiproduce ni Mel Gibson. Ang aking pinakapaboritong tagpo doon ay alam niyo, yung tagpo na kung saan si Jesus dala-dala yung mabigat na krus na kanyang pinapasan at siya'y nadapa. Duguan, nasa kapasan-pasan na mabigat na krus, naroon yung tagpo na si Maria ay lumapit sa kanyang anak. At sa paglapit niya sa mukha ng kanyang anak, meron siyang ibinulong. Ang kanyang ibinulong ay
I am here. Narito ako. Pagkatapos na banggitin niya yan, yung palabas ay nagkaroon ng flashback. Ano yung flashback? Nakikita si Jesus, ang batang si Jesus, tumatakbo, nadapa, at si Maria patakbong lumapit kay Jesus upang tulungan. Napakagandang tagpo sapagkat napakalakas ng mensahe nito na si Maria mula pa sa pagkabata ni Jesus hanggang sa kanyang paglaki, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa siya ay mangaral at mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan, Maria was always there. Naroroon si Maria upang si Jesus ay gabayan. Ganoon niya pinangalagaan si Jesus. And not only that, hindi lamang yung katawan ni Jesus ang kanyang pinangalagaan. Tayo na bumubuo ng katawang mistiko ng ating Panginoon ay patuloy na pinangangalagaan ng ating mahal na ina. She is always with us. Alam niya yung ating pinagdadaanan, alam niya kung ano ang ating nararanasan. And that is why in every struggle that we have, in every experience that we go through, Mary is always there. Naroon siya, patuloy na tayo ay ginagabayan upang maisakatuparan natin, maisabuhay natin, maipalaganap natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, ang mabuhay sa panig ng kabutihan. Mary is always there to assist us, to guide us, to strengthen us, to encourage us, to proclaim the love of God for others. Kaya nga sa ating pagtitipon ngayon, bilang mga deboto ng ating mahal na ina, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Mahirap ang ating pinagdadaanan, malaki ang ating hamon, sapagkat sa mundong ito ay naroon yung masama. Sa mundo ito, naroon yung malaking hamon. Subalit tayo ay dapat magkaroon ng katiyakan. We have somebody to guide us, to be with us, to encourage us, to proclaim the love of God for others. Because she herself has gone through a lot of suffering, and yet in spite of that, she was faithful in living the Word of God. At siya ay kasama natin. Kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos, tayo ay manalangin sa Diyos upang katuwang ni Maria, kasama ni Maria, maipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Amen. Magsitayo tayo lahat ngayon at sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hanggang sa dumating ang Panginoon, tayo ay ipinangakong hindi magbabago sa ating pananampalataya. Panalangin natin ang isa't isa na madatnan tayong handa ng Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Para sa mga namamahala sa mga panglipunan at pampulitikang gawain sa ating bansa, naway tuparin nila ang mga katungkulang ipinagkatiwala sa kanila nang may pananagutan sa sambayanan at sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal.
para sa mga nadadaig ng takot at pag-aalala. Naway aliwin sila ng Panginoon sa panahon ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Nawa ang mga bansa at ang mga taong pinaghihiwalay ng di pagkakasundo ay mahanap ang daan tungo sa kapayapaan at makatuklas ng mga paraan ng pagkakasundo at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Naway magtulungan ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho at karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. Para sa ating mga minamahal na yumao, naway dalhin mo sila sa iyong kaharian ng liwanag, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pagmamahal. O Diyos naming Ama, Ikaw ang may alam ng araw at oras kung kailan ang mundong ito ay magwawakas. Sa pag-aalay ng aming panalangin, inilalagay namin ang aming mga sarili sa iyong pag-aaruga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak, tinapay gawing buhok katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupuring nagkakaisa sa iyo. Bukas palad namin alay, mga bunga ito. Ang tinapay at alak na sa lupa'y hanggang. Aming santo namin isip na aking sa'yo, na magpagod maging ilaw, gabay tulad mo. Panginoon, Panginoon, sapat na ito, ang matulad sa iyong puso, yakap ang buong mundo. Panginoon, Panginoon, sapat na ito, ang matulad sa iyong puso, yakap ang buong mundo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay dito sa ating altar ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Tulad mo, Panginoon, na ang mga handog na inihahay namin
ay maging kaaya-aya sa iyong mga mata. Gawin mo kami mapagmasid at tapat habang hinihintay namin ang pagdating ng iyong anak na nananahan kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos magpasawala hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapagmahal, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasuhayin. Pilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang gilo mong anak at kami tunghayan mo na may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang humpay ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, nagbubunyi kami sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, nilagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Pagmunyan natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Santo Papa, at ni Jose, naming Obispo at Nandanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayon dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama at igawad sa amin ang kapayapaan sa aming panahon. Sa iyong awa, ilayo mo kami sa karahasan, sakuna, pagkagutom at pangamba. Tulungan mo kami makapaghanda ng may pag-asa para sa araw at oras na walang sino man ang nakakaalam. Ang araw ng ganap na pagdating ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoon naming Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, magbantay kayo at manalangin, sapagkat hindi niyo alam ang araw o ang oras man. Tulot mo na kami ay maging laging handa na pumasok sa iyong kaharian, kung saan ka nananahan magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesus ay inihandog bilang pantubos sa ating mga kasalanan at lumikha ng ating kapayapaan sa Diyos. Mag-alay tayo ngayon sa isa't isa ng tanda ng kapayapaan. Peace be with you. Cordero ng Diyos,
Sila ay darating mula sa silangan at kanluran at mula sa hilaga at timog upang umupo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga tinawag ngayon sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa krus, pinamalas mo, pag-ibig na wagas, pinubos sa pinig, kaligtasan ng lahat. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking mapagkalingang mga kamay sa lumagabay, ipinako mga palad, nagbibigay buhay. Biyaya na namula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay ka, tinatanggap ko. Tinapay ka ng buhay, tinatanggap ko.
Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, salamat sa handog mong si Jesus na iyong anak. Salamat din sa napakarami mo pang handog na ibinigay sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito para sa iyong higit na karangalan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagiging mabubuti at tapat na lingkod na umaabot sa mga dukha at mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng misyon. Diyos, Amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at nabuhay na mag-uli upang tubusin at ipagkasundo kami sa iyo. Ang Espiritu Santo ay sinugo sa mga apostol nang maipagpatuloy ang gawain ng iyong anak. Salamat, Ama, dahil mula sa dilim, inakay mo kami tungo sa liwanag. Sa nakalipas na 500 taon, itinakda mong marating na mga misyonaryo ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na nagtatag at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa mga pagkabigo at tagumpay bilang iyong sambayanan at naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Nawa panibaguhin at pag-alabin kami ng iyong banal na Espiritu upang maging saksi at alagad ni Jesus sa mundong winawasak ng kasakiman, karahasan, kawalan ng katarungan, sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, nawa buklurin kami ng malasakit at pagmamahal sa isa't isa at bigyang lakas upang maihatid ang mabuting balita sa aming mga kapatid sa Asya at sa buong mundo. Pagkalooban mo kami ng marubdob na hangaring makatulong sa iba na manampalataya rin sa Panginoong Hesus. Nawa alalayan at ipanalangin kami ng pinagpalang ina sa pagsasabuhay at pagpababahagi ng pananampalataya sa kapwa. Ang pagmamahal at pamimintakasi sa Kanya ang humubog nawa sa amin na maging alagad ni Jesus. Laging handang maisugo at maging masunurin sa Kanyang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Malugod po naming inaanyayahan ang lahat sa mga sumusunod na kaganapan kaugnay ng kapistahan ng Nuestra Señora de los Remedios. Novena Masses, sa ganap na ika-6 ng gabi hanggang sa ika-20 ng Nobyembre, Sabado. Ang mga detalye ukol sa online registration para sa seat reservation ay nasa aming FB page. Harana kay Maria, isang virtual Marian concert sa Biyernes, ika-19 ng Nobyembre, sa ganap na ika-7:30 ng gabi. Mapapanood sa aming FB page. Tampok ang Malati Church Choir, si Father Leo Distor, ang UP Manila Choral, at The Maestros, Dino Disenia, kasama si Joshua Obieta, Chris Aniago, at si Father Anthony Reyes. Marian Talk, isang e-forum na pinamagatang Si Maria Katuwang Natin sa Misyong Pangalagaan ang Kalikasan, sa Sabado, ika-20 ng Nobyembre, ika-8 ng gabi via Zoom. Ang panauhing tagapagsalita ay si Reverend Father Daniel Franklin Pilario, CM. Fiesta High Mass, Parangal kay Maria, sa ika-21 ng Nobyembre, Linggo, sa ganap na ika-10 ng umaga. Ang misa ay pangungunahan ng kanyang kabunian, Jose F. Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Mga ibang kaganapan sa araw ng fiesta, Lakbay ni Maria sa parokya, ika-4 ng hapon,
Sa bayang pagdarasal ng Santo Rosario, ika-4 ng hapon sa loob ng simbahan. Pagluluklok sa imahe ng Birhen ng Remedios, ika-5:30 ng hapon. Maaari po niyong ihulog ang inyong mga donasyon para sa fiesta sa mga kahon dito sa simbahan o deposito sa aming bank at GCash accounts na makikita sa screen. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob at pagkabukas palad. Ang Parish Calendars 2022 ay mabibili sa may pwesto ng gwardya na malapit sa sakristiya. Salamat po. Manatili po munang nakaupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na ipinapaabot ng parokya ng Our Lady of Remedies sa pangunguna ng ating kura paroko na si Father Leo Distor at ng iba pang pari ng parokya at ng Parish Pastoral Council ang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na dumalo at naglingkod sa pangalawang araw ng ating nobena sa mahal na Birhen ng Remedios at sa banal na misa. Gayon din, maraming salamat po sa mga nag-alay sa misa. Ang Barangay 700 sa pangunguna ni Chairman Nazario Cueto at Barangay 701 sa pangunguna ni Chairwoman Lilian Papa. At mula sa ating mga ministries ang sumusunod: Social Service Ministry, Caritas Preventive Health Clinic sa ating Bikaryato, Mother Butler Guild, at ang grupo ng kagamitan ng Birhen. Higit sa lahat, maraming salamat po kay Monsignor Mario Enriquez na nanguna sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Maraming salamat po, Monsignor Enriquez. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagbabasbas ng Diyos. Nawa ay ipakita sa inyo ng Panginoon ang daan ng buhay. Amen. Naway ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang kaganapan ng galak sa Kanyang presensya. Amen. Naway magdiwang kayo sa kaligayahan na kasama siya magpakailanman. Amen. At naway pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa ngalan ni Jesucristo, ang tapat na saksi na siyang ngayon, noon at darating, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.